Dr. Ira Yu, siya po isang internist at gastroenterologist mula sa NKTI. Gaano ba karaming alak na para masabi natin yan ay sobra na? Ilang bote bang pinag-uusapan? Wine glass? Jigger? Actually, pag binasa mo lahat ng literature, ang sabi nila, ang significant alcohol consumption sa lalaki is 60 grams of alcohol in a day. Equivalent to? Which Kasi is ang gram na maintindihan. Yeah, oo. Pag babae, 40 grams. So, paano ba natin yun i-relate? Yung isang bote ng beer is actually 12 grams of alak. So, which means around 5 bottles of beer in a day. Oo. Pag lalaki. Amen. Pag babae, kung 40 grams, so sabihin natin mga 3 lang in a Okay. day. Ang hindi ko po maintindihan, kasi matagal naman ang sinasabi masama yung sobrang alcohol sa atay. Pero ano ba yung nangyayari sa atay at anong ginagawa ng alcohol sa atay para ito ay makasira? Okay. Yung alcohol kasi, ang mangyayari dyan, papatigasin niya yung atay, unti-unti. Sa medicine, ang tawag namin doon, liver fibrosis. So sa simula, konting tigas, pero over a span of months or years of continuous alcohol use, patigas na yun ng patigas. So from mild fibrosis to moderate fibrosis to severe fibrosis until eventually nagiging cirrhosis na siya. And ba't masama pag tumigas yung atay? Nagpepeklat siya eh. Pero hindi naman lahat ng ganyan na uuwi sa cirrhosis, Doc, di ba? Hindi. Lalo na kapag naagapan. Pag hindi sobra, Doc, nafa-flush out ba yung alcohol sa katawan? Nafa-flash out mo. Pero again, if continuous every day, maraming volume, maraming amount, Doon ay nasisira na ipon. talaga. Anong sintomas na mayroon ng cirrhosis yung tao? Okay, yung cirrhosis, ito po yung mga taong nakikita nyong madilaw, okay, nagmamanas yung paa, lumalaki po yung tiyan dahil sa tubig. Yung iba ho, pag sobra na yung malala yung atay, nagkakaroon ng malalaking ugat sa esophagus. Tawag namin doon varices. So, ito yung mga taong sumusuka po ng dugo. Pero yung cirrhosis may reversible ba yun o irreversible? Okay. Noong unang panahon, nakala namin pag cirrhosis, irreversible. Oh. Pero ngayon kasi merong tinatawag na soft cirrhosis. Ibig Okay. sabihin, pasimulang cirrhosis. So pwede namin yung ma-reverse. Hindi nga lang normal lang atay, pero pwede namin ma-reverse into a lesser liver damage. Ilang porsyento ng atay ang damage noon pagpasimula pa lang? Okay, pag soft cirrhosis, sabihin mo mga 70-80% lang. Oo. So kaya pa. 78%? Oo. Ang laki nun ha. So 20% na lang may iwan ng atay and magpa-function pa rin. Magpo-function pa rin yun. Wow. Basta tanggalin mo yung inciting factor. Lapay. Anong epekto ng alcohol sa lapay o pancreas? Una-una, ano bang function ng pancreas? Yung pancreas, okay, nagsisecrete kasi siya ng mga enzymes, okay, specific for food digestion. Okay, ang pancreas also is responsible for insulin secretion. So importante siyang organ. Can you live without your pancreas? Hindi. Hindi, di ba? Anong mangyayari sa katawan pag Pancreas. nag-malfunction ang pancreas? Magkakaroon ka ng malabsorption kasi walang enzymes na mag-absorb, magda-digest ng mga Mamamanas food. ka, parang Hindi. Bloat? Magkakaroon ka ng vitamin deficiency, nutrient deficiency. Okay. Oo. So ano naman yung ginagawa ng alcohol sa pancreas? Oo. Parang atay, sinisira din niya, pinapa-inflame niya. No? Nagkakaroon kami minsan ng pancreatitis, okay, because of too much alcohol consumption. So that can also lead to pwede pang mas malalang sakit kapag nagtuloy-tuloy ka. Okay. Halimbawa, diabetic ka, no? Pwede ba maging cancer? Pag laging namamaga yung pancreas, okay, there is such a thing as chronic pancreatitis. So yung function ng pancreas mo very compromised na. At yun nga, since ang pancreas responsible for insulin secretion, pwedeng yung glucose control ng isang tao, okay, magkakaproblema din. compromised din. Doc, pwede daw tamaan ng alak yung central nervous system. Is that true? Pwede po. Actually, yun ang mas common natin na nakikita na immediate effect ng alak. Eh. Paano, Doc? Lasing. Lasing, groggy, Yun. impaired judgment. Okay, Pero, tapos kasi isipin na, you means, sige, ano pa, impaired judgment, basagolero, di ba? Kasi wala yung impulse control Or, nila eh. meron bang magandang naidudulot sa katawan yung alcohol? Kasi lahat ng diniscuss natin negative eh. And yet you're saying may limit
So kung may limit, pag hindi ka lumagpas sa limit, ibig sabihin ba maganda sa katawan? May Yung dudulot iba, sa akin it yan. perks up their life, lalo na pag nasa party. Sa mga cold weather, kasi source of heat yan eh. Kaya di ba mas maraming alcoholic sa mga malalamig na bansa. Pero other Pero than that, Other than, wala siyang Parang medicinal purpose. Sorry, ayaw ni Doc. Parang healthy ako pag uminom lang ako ng isang boteng beer pampatulog everyday. No, sabi O ni red Doc. wine, di ba Sabi sabi ni nila? Doc, no. Red wine ka For everyday. the heart. Look at the Italians, the Greeks, Okay. o the French. Araw-araw, ginagawang tubig yung wine. O, ang haba doon ng buhay. Totoo ba yun? Napapahaba ang buhay ang wine? hindi po. Wala na, huwag ka na. Hindi mo makukumbinsi si Nakakahanap Doc. ka ng lusot. Gusto mo lang uminom Hindi, eh. Akala ko kasi si Doc makukumbinsi natin. Hindi. Sabi, Wala. no. Sorry. Ha? No. Si Direk. Si Direk. Sorry, Direk. Wala akong magawa. Pinilit ko si Doc. Wala. Maraming salamat po si Dr. Ira Yu. It's a no. Ayan. It's a no.